Welcome to my channel, Glecious TV. So guys, dito po ako namili ng kalamansi kasi magaganda na. Oh, marami na siyang bunga. So ito. At ayan po, nabili ko na yung isang puno. So ready na para sa ating display sa bahay. So ayan, maraming bulaklak oh. Ayan. Sa palabas. Ayan. Marami siya. Halos, yun, nagbunga pa. Halos ano siya, kabaywang. So, ang sunod po naman natin hahanapin na halaman para sa ating garden by plus 14 ay ang kape. Kape naman po. So, yun po ang papuntang kalabas. So, babauwi na po tayo na nawahan. Yan, kararating ko lang po sa bahay guys. At nandito na po yung ating kalamansi na binili. Ayan. So, ang laki niya, diba? Tama. Halos, ayan. Halos, baywang po na siya. Ayan. Ang laki po ng ating nabiling kalamansi. So, yun lang po guys. Kinuha ko po yung bulak-bulak na. Ayan. Ma'am. So, ayan. Isang white at isang brown. So, kinuha ko sa doon kay Ate May. Kaso nga lang, parang tingin ko yung ilalim ay may stress. Parang may damage. Ayan o. Damage yung ilalim niya. Mamaya papakita ko sa garden yung damage niya. So, ang solution natin yan, ang gagawin na lang natin ay gagamagin po natin para matanggal yung stress. Aabot siya sa pepper 1 sa undas. Tapos, ipropokran na rin natin. Hindi na natin mabubuhan siya. Tsaka napansin ko maliliit pala siya oh. Ganun lang sa kalaki sa ng daliri ko. Akala ko malalaki sa picture. Maliliit pala. So, okay lang. Guys, kinabit ko tayo na dating galing sa Calapan. So, kinabit na talaga. So, kasi napadaan pa ako kung saan. So, sa grocery kasi pinag-pinag ako. So, ito po yung mga nabili natin. Ayan. Isang white. Isang brown. So, ang problem lang dito ay ayan. So, pag tinanggal sa plastic, ito, tinanggal po sa plastic. So, mapapansin nyo, damage. Na-stress siya sa biyahe kasi ito ay makikita niyo sa likod damage na yun. Ayan, so iti-treat natin yan kasi nga medyo na-stress. Tawid dagat kasi ito kinuha ni ate. So, pero itong ibabaw, ayan. So, okay naman yung ibabaw. Yung magagamit pa rin tayo para sa undas. Okay lang yung ibabaw. Yung ilalim lang ang medyo damage yung mismong plant. So, pag ito hindi na-treat, dire-diretso yung mamamatay yung plant. Hindi tayo makakapag-propagate. Kaya kailangan ma-treat agad ito. Ayan. Tapos, pag pinutulan natin siya ng mga flower, so, titignan natin kung mag-i-sprout ng bagong mga leaves at saka flowers. So, ayan. Ang ating dagdag dito sa garden. So, pararami
damihin natin yan para next year marami tayong supply. Ayan, para next year. So, propa na tayo ngayon. Maganda naman ang harap rin. So, ayan. Dyan ko muna po inilagay ang ating mouse. Guys, kukuha po tayo ngayon ng luyang dilaw doon. So, ito yung mga plants ko. So, medyo okay naman sila ngayon. Pero, papastro tayo kasi kukuhanin natin yung luyang dilaw dito. Ayan. So, ito, pinagpuputol ko na siya kasi natumba siya ng bagyo. Ang pangit tingnan. Nakahapay. Pero ang dami na nila. At ngayon, kukuhanin natin ito. Sobrang dami, oh. Yan, nagultawan na yung mga laman ng luyang dilaw. So, kasi dadalhin ko ulit sa kitchen. So, eto guys, yung ating nakuha dun sa backyard garden. So, ito ay napakalaki. O, kasi compact na compact. As in talagang hindi siya hiwa-hiwalay. As in, nahirapan po ako dito mag utay-utay kaya pinala ko na. So, ayan. Ating luyang dilaw halos inabot na po ito ng 1 taon. So, pag naka 1 taon na halos kumpul-kumpul na yung ating harvest. Hindi na talaga matanggal siya. So, kailangan na natin itong itubig para matanggal yung mga lupa. Kasi halos laman na lahat. So, ang gagawin po natin para hindi po agad siya masira. So, tatanggalin lang natin yung lupa pero hindi na natin siya gugutay-gutayin para hindi masayang. Ayan. So, kumuha lang tayo ng kaunti na nagutay. Pero, yung kabuuan niya ay hayaan na muna natin siya na dikit-dikit para medyo tumagal yung ano niya. So, yun yung isang means of preservation na ginagawa ko para makatipid. At para po hindi siya mabulok agad. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button